As far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Oh, kahit walang kahit bahid lang mga Kojero, mag-iimbestiga na sila. Ano nangyari sa bahid niyan? Inadvisean pa niya yung DOJ, shut up! Baka mapilitan kaming kunin yung kaso na yan. Kami na mag-iimbestiga dyan. Sabi niya. Duterte secret weapon activated. Ayan na. Bakit? Kasi nagsalita ng Office of the Ombudsman. Grabe ito. Office of the Ombudsman na ang nagsalita, mga Kojero, at nakakatawa itong kanilang sinabi. Nakakatawa itong kanilang sinabi. Ito ang sinabi ng Office of the Ombudsman, guys. Ano ba kasing nangyari? Balikan ho natin ang kwento. Ito ho kasi. Sabi po kasi ng DOJ, yung yung Ombudsman lang daw ang pwede mag-suspend kay Sara Duterte. Tama naman ho yun. Sabi, President Ferdinand Marcos cannot suspend Vice President Sara Duterte. Tama ho yun. Kasi ang hawak lang ho ng Pangulo, mga Kojero, LGU. Despite the latter statement that she has ordered someone to kill the first couple as well as Speaker Martin Romualdez if she is assassinated, a justice official said Thursday. Kanina ho yan. Si Yusek Jesse Andres noted that only the Ombudsman can suspend the second highest official. Tama ho yun, mga Kojero. Ngayon, parang ini-interview si Ombudsman ng GMA kanina. Ito ho yung kinalabasan ng interview. Panoorin natin lahat sabay-sabay. Wala raw nakikita sa ngayon ng Ombudsman na aksyon ni Vice President Sara Duterte na dapat imbestigahan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires. May buwelta rin siya sa opisyal ng Justice Department na nagsasabing dapat disiplinahin ng Ombudsman ang Vice Presidente. Nakatutok si Joseph Morong, exclusive. Tinitingnan na rin ng Office of the Ombudsman kung ang banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay bagay na maaari nilang aksyonan. Ayon kay Ombudsman Samuel Martires, magagawa lamang daw ito ng kanyang tanggapan kung makikita na ang mga aksyon ng Vice President ay ginawa bilang bahagi ng kanyang trabaho. Pero sa ngayon, as far as we are concerned right now, we have not seen any acts of the Vice President that we should investigate. Well, we do not find anything that is in violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, of any of the offenses in the revised penal code that is in relation to the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Ang pahayag ni Martires kasunod ng sinabi ni Justice Undersecretary Jess Andres na may kapangyarihan din ang Ombudsman na disiplinahin at imbestigahan si VP Sara. Sabi ni Martires, kung ipipilit raw ni Andres na mag-imbestiga na rin ang Ombudsman, I would advise Yusek Andres to shut up, to stop talking about the case, because one of the powers of the Ombudsman is to take over the investigation of a case of any government investigative agency at any stage of the proceedings. Pinaalala ni Martires kay Andres ang nakasaad sa Section 15 ng Republic Act 6770 o Ombudsman Act of 1989 na may kapangyarihan ng Ombudsman na imbestigahan at kasuhan ang kahit sinong public officer, empleyado, tanggapan o ahensya at maaari nitong i-take over ang investigasyon ng anumang ahensya ng gobyerno. Kasi halimbawa ngayon, she's being investigated for ETA, anti-terror law and grave threats. Yeah. Pag ganun pong nature ng investigation, can you take over? If we find that the grave threats is committed in relation to office, are these grave threats done in relation to the performance of her duties as Vice President? If not, that would be personal. And we have no jurisdiction over these things. Hinihingan namin ng pahayag tungkol dito ang Department of Justice. Ayon kay Ombudsman Martires, bukod sa investigasyon na gagawin ng NBI at DOJ, pwede ring i-take over ng Ombudsman ang investigasyong ginagawa ng Kamara kay Vice President Duterte. Iniimbestigahan ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang paggamit ni VP Sara ng 650 million pesos na confidential fund ng Office of the Vice President at Department of Education. We feel that we have jurisdiction over these cases. We can request Congress to please stop and we'll take over the investigation of the case. We can do that, but as a matter of courtesy, we belong to different departments, branch of government. As a matter of courtesy, we'll tell Congress.
Tugon dito ng chairman ng komite na si Representative Joel Chua, hindi investigasyon para sa kasong kriminal ang ginagawa nila. Yung sa amin kasi in aid of legislation yung sa amin eh. Yung nature ng aming ay in aid of legislation. Kaya magkaiba po yun. Dagdag pa niya, may separation of powers din daw ang ehekutibo at lehislatibo. Ang ama ng bise na si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nag-appoint kay Martires una sa Korte Suprema bilang Associate Justice noong 2017 at noong 2018 bilang Ombudsman. Kung i-take over man daw ng Ombudsman ang investigasyon sa anak ng dating Pangulo, hindi raw ito dahil sa utang na loob. I had never been close to President Duterte. I am not close to the President. Never had been close to the President. During that, 6 years term of the President, you can check the logbook of Malacanang, how many times I'd been there. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. So he says, di ba? So he says. Yan. So he says na walang hindi sila close, etc. etc. Wala naman makakapagpatunay niyan eh. Siya lang naman ang makakapagpatunay niyan, di ba? Samuel Martires lang naman. Pero balikan ho muna natin. Ano ho ba talaga ang kapangyarihan at bakit po nag-e-exist ang Office of the Ombudsman? By the way, mga kotsero, ang Office of the Ombudsman po ay isang independent body. Hindi ho siya under ng isang departamento ng gobyerno. Bakit? Kasi ang mandato ho ng Office of the Ombudsman ay imbestigahan ng gobyerno sa kahit anong katiwalian. So kung under siya ng ng Congress, under siya ng under siya ng executive, under siya ng judiciary, hindi siya magiging epektibo sa kanyang trabaho kasi may iimpluwensyahan siya. Magkakaroon ng conflict of interest. Kaya ang Office of the Ombudsman, if I'm not mistaken, is an independent body. Independente ho yan. Ngayon ito galing ho ito sa Office of the Ombudsman. Ayan sa kanila galing mismo yan. Puntahan natin ito, may history, tapos ito, puntahan natin itong parte na to. Ayan, the clear intent. Sabi, ito daw ang mandato ng Office of the Ombudsman. Yan yung sabi Not only can it investigate on its own, motu proprio, mga kotsero, pwede silang mag-imbestiga on its own or on its own or on complaint any official act or omission that appears to be illegal, unjust, improper, or inefficient. It can prod officials into performing or expediting any act or duty required by law, stop, prevent, and control any abuse or impropriety in the performance of such duties, require the submission of documents relative to contracts, disbursements, and financial transactions of government officials for the purpose of ferreting out any irregularities therein. Ano ang ibig sabihin yan? Sa Tagalog, saklaw ho nila ang buong gobyerno sa kahit anong ginagawang trabaho nito in its official capacity. Merong isang public act at merong isang ginawa si VP in her official duty that is irregular. Ayan, that is isa-isa dito that is illegal, unjust, improper, or inefficient. Actually, hindi pa nga kailangan proven That appears to be pa lang, pwede na. That appears to be pa lang, okay na, pwede na lang imbestigahan yan. That appears to be pa lang. Wala pang proof na merong illegal, unjust, or improper, or inefficient. Wala pang ganong klaseng usapan. The appearance of illegality, being unjust, improper, and inefficient. Meron pwede na hong imbestigahan yan, motu proprio, ayan, on its own. On its own, pwede, on its own, mga kotsero. Kung gusto niyang imbestigahan, iimbestigahan niya. Hindi pa nga kailangang napatunayan Just the appearance, meron lang bahid. Parang lagi sila sabi ni Digong dati, may bahid lang, iimbestigahan niya. Anong gagawin natin? Nakasulat sa kanila. Sila ho ang nagsabi niyan tungkol sa kanilang sarili. Yun ang problema kahit walang kahit bahid lang, mga kotsero, mag-iimbestiga na sila. Ano nangyari sa bahid na to? Ano nangyari sa bahid niyan? 12.297 billion in suspension, disallowances, and charges. Bahid pa lang naman Hindi naman kailangan may ebidensya na. O baka sasabihin ni Ombudsman Martires, hindi pa tapos ang COA Well, anong sinabi niya kanina? They can take over the investigation anytime. Yabang ni Martires Eto, hindi niya papakialaman to. In-advisean pa niya yung DOJ, shut up! Sabi niya, shut up daw sa DOJ. Baka mapilitan kaming kunin yung kaso na yan. Kami na mag-iimbestiga dyan. Sabi niya. Ito, ayaw niyo imbestigahan to. 12.297 billion pesos. Alam niyo, mga kotsero, yung kanyang sinabi tungkol sa confidential funds hearing ng Congress, hindi ho niya pwede kunin yun. Bakit? Because that is
an investigation in aid of legislation. Ngayon, yung pong kapangyarihan na yon ay solely exercised by the legislative. Hindi ho niya pwedeng kunin yun. Kahit makiusap siya. Tignan nyo, sinabi niya kanina, we can request Congress to put a stop to it. Hanggang request lang.